ba? Hindi naman kailangan pareho kayo ng hilig para maging magkasundo. Minsan pa nga, ang magkakaibang interes ang mas nagtuturo sa atin kung paano mag-unawa, magsuportahan, at magbigay ng oras sa isa't isa. Yes, oo. At kapag nakikita yan ng mga anak natin, natututo din sila na hindi lang cellphone or social media ang pwedeng pagkaabalahan. Mas nakikita nila na mas masaya palang maglaro, gumalaw, kasi puro taliri na lang gumagalaw social media. Matuto ng bagong skills at mag-spend ng oras bilang isang buong pamilya. Tama yan. At yan mismo ang kwento ng ating mga susunod na panauhin. Ayan, ito na nga. Mag-asawa na magkaiba man ng hilig, pero parehong naniniwala na ang mga hobbies ay hindi lang para sa sarili, kundi para mas mapalapit ang pamilya. Alright, ang ganda, no? Kaya ang ating unang panauhin ay isang dedicated police officer. Kapag hindi duty sa trabaho, makikita siyang naglalaro ng basketball, volleyball, and billiards. At pinaka-enjoy niya ang mga simpleng food trip kasama ang kanyang pamilya. Kasama niya siyempre ang kanyang wife, isang businesswoman at professional makeup artist na hindi lang malikhain sa kanyang profesyon. Mahilig din siyang kumanta, mamaya sample nga, sumayaw, at mag-badminton, magluto, at syempre itry at mag-explore ng iba't ibang pagkain. Correct. At higit sa lahat, sila ay proud parents ng 3 anak, 2 lalaki at 1 babae, na pinaniniwalaang ang pinakamagandang bonding ng isang family ay nabubuo hindi sa harap ng screen, kundi pag magkakasama. Yes, mga katahanan! Sabay-sabay natin silang i-welcome si Mr. Ronnie B. Candelaria at Mrs. Maria Saigret, MC Candelaria. Good morning! Good morning po, Sir Benny. From Cynthia. Mga televiewers, good morning po. Yes, eto na nga, Sir Benny. Ang ganda ng combination ninyo, ha? Siyempre, si Sir, sports, ang hilig. Si Ma'am naman, very creative ang mga interests, di ba? Curious kami, noong nagkakakilala pa lang kayo, naging challenge ba or advantage ang pagkakaiba ninyo ng mga hilig? Kasi kung gusto mo talaga yung isang tao, magiging interested ka rin sa mga bagay na ginagawa niya. Totoo yan, sir. Kaya, naging supportive ako sa kanya, naging supportive din siya sa akin. Ayan. At saka, mas nagkaroon kami ng extended activities na yung mga, activity ko, pwede din niyang gawin. Yung mga activities niya, pwede ko din gawin. So, ganun, nagkakaroon kami ng mas mahabang oras to spend time and have a bonding Parang with our naging, families. nag-mix. Yes, Naging nag-mix. shared yung inyong mga interest. Oo, Sir Benny, gusto ko malaman, Sige. bago sila nagkakilala, same interest na ba yung ginagawa nyo before? Or nagbago nung naging kayo na yung... O dati ka na bang naglalaro? Or dati na kayo Ball game? naglalaro? Or Ball game po talaga. Wala pa, hindi pa kayo hindi magkakilala. pa kayo Nagmula talaga yan. mag-asawa? Yes, athlete po kami in Oh. our kaya own naman pala. sa school. So I ako see. po gymnastic po. So Wow. doon Sa po school ba kayo magkakilala? hindi Ay, po. hindi. Magkahiwalay po ng school. Ako po taga Malolos. Siya po taga Quezon City. Okay. So naging player po ako since grade 5 hanggang first year college. Galing So talagang kami as a parent, mas nakita namin na mas mag-e-enjoy din yung mga bata. At nakita rin naman talaga namin na nag-enjoy talaga sila nung nakita nila na kami into sports. Active sa Active sa Active sa sports. oo. Kaya nga po, pag may mga interest po sila sa mga sports, nakasupport po kami sa kanila. So you mean to say, bata pa lang po, Sir Ronnie, mga bata, tinrain nyo na para maging sports-minded sila? Opo. Madalas kasi, akala kasi ng iba, ng mga tao, kapag ka mag-asawa, kasi parang nung mga high school pa lang, may mga compatible ba ito, di ba? Parang akala nila, dapat pareho ng interest, pareho ng hilig, no? Pero para ba sa inyo, paano naging strength? Paano nyo naging lakas talaga o nakatulong pa in more advantage aspect na kayo ay pareho ng magkakaiba pala ng interest? Ng interest. Naging strength ko kasi na
na found out ko na bilang babae is masuportahan talaga yung partner mo. Dahil pag nakita yon ng mga bata, mas nakikita nila na ay okay pala na maging ano namin yung ganong hobby nila. Kasi nakita namin yung strength ng nung parents namin. Oh, okay. Actually, naging strength talaga namin yung mag-asawa dahil nakita ko na doon ko na stretch yung sarili ko bilang wife para sa kanya. Dahil nasuportahan ko siya, nagkaroon ako Sa ng... mga gusto niya. Yes. Kumbaga, hindi mo hinahadlangan yung Hindi ko yung mga hinahadlangan yung gusto niya. Pero, syempre, nagkakaroon pa rin kami ng time. Time management din doon. Hindi pwedeng puro laro lang. Kasi, syempre, nag-aaral yung mga bata. They need to study. So, kailangan din talaga mabigyan Mabalance, talaga. no? Yes, mabalance namin yung oras para doon sa mga priorities din ng bawat isa. Ayun po. Napakaganda talaga, Sir Benny, sa isang pamilya, pare-pareho ka ng interest, no? At kung may magkakaiba man, Nagsusuportahan, oo. Pero halimbawa, merong isang anak na, alam mo yun, di ba meron nagkakaroon yun ng iba, yung tahimik, Oo. walang hilig Introvert, maglaro. no? Sa O gano'n, bahay lang, introvert. oo. Di ba parang mahirap Meron bang naman yung gano'n, ano? Isa Sa, Wala sa ka- amin wala naman po. Talagang Wala po anak Puro niyo, Sir Ronnie. extrovert. Tatlo po yun, pati yung bunso namin. Sobrang Isa ano sa po labas. Ilang taon na? 2 years old yung bunso. Eh, yung Panganay. 13 po. 13 yung po yung panganay, Oo. 12 yung pangalawa. So, ang laki po nung gap, Oo nga, gap oo nga. din nung Sa huli. nung Oo. bunso. pero lagi silang happy na kasama ninyo sa mga ginagawa ninyong Kaya hobby. actually, na-adapt na po nung bunso namin. Sobrang in 2 years old, the toddler, ano niya, na-adapt niya na agad na sobrang playful siya. Sobrang alam niya na pag nakikita niya yung mga kuya niya naglalaro ng bola, naglalaro na rin siya. Pero may Yes. gadget sila. Yes, Siyempre, Meron Opo, po, may meron gadget po. sila. Kailan nyo sila binigyan? Na itong 12 and 13, kailan nyo sila pinayagang gumamit? Nung pandemic days po. Nung pandemic days oo. Oo, talaga. kasi nga nasa bahay lang. At the ang same mga- time po, yun po yung way ng learnings nila yes, na oo. that time. To school, no? Yes po. So, syempre bilang mga magulang, inadapt namin yun. Pero at first, hindi naman talaga naging madali. Yes. Kasi kahit kami po ay hindi rin naman naging exempted sa gadget. So, nakita din naman namin na enjoy siya. Yung ganyan. Kaya lang po, in separate ways. Siya may Ayun. sarili siyang cellphone. Yung mga bata, nagkaroon na rin ng sariling cellphone. Tapos nung nakita din namin na nag-enjoy sila, masaya sila, then para sa amin bilang mga magulang, masaya din kami. Kaya lang, nakita din talaga namin yung effects. Ibig sabihin, parang mga 7 years old, 8 years old sila, no? Kung Yes pandemic. po. Yes Pandemic po. times. Ito. Ngayon po, maraming magulang ang nag-aalala sa sobrang screen time ng mga, alam niyo na, mga anak, di ba? Sa palagay ninyo po, paano makakatulong ang pagkakaroon ng hobby tulad ng sports or creative arts? For me kasi ako po kasi gamer po ako eh. Nakita ko rin po yung mga kasabayan namin at nakita ko rin yung mga bata na talagang yung screen time nila is agad. So makikita po natin nowadays, yung mga bata malalabo po yung mga mata. Correct. Yes. Opo. Anak ko rin. Guilty. Ayan, Ako po rin. makikita po natin yung ganun. So ako, kahit po nung pandemic, may restriction po sila. Dapat naman. Pagtapos ng activity, 1 oras, enough. Pakinggan ninyo mga nanonood, mga magulang dyan na mayroong mga anak na hindi na mapigil sa paggamit ng gadgets, ano? Yung sinasabi ni Sir, mahalaga yung ano nga yung ginawa niyo sa mga anak niyo? May May restriction po sila. May oras po May talaga. oras, oo. May Kaya, boundaries. May boundaries. Ano, bigyan niyo yung specific sample. Paano niyo sila binibigyan ng discipline sa paggamit ng Nililibang po namin sila sa mga household chores. may oras? Ayun. Halimbawa, anong oras pwedeng payagan pagka gagamit? Anong Ako oras? po, sa morning, mag-breakfast muna. Okay. Walang screen time. Oo. So pagbangon, hindi agad cellphone. Hindi. Oo. Kain muna, kailangan sama-sama pamilya. Opo. Tapos sa gabi naman po, gawin niyo muna lahat ng gagawin sa bahay bago kayo mag-cellphone. Meron silang May household tasking, chores. yes, Meron may silang tasking po ano sila. po yung mga binibigay niyong task sa mga anak ninyo?
Kasi iba-ibang age yan, no? Opo. Yung mga typical po na ginagawa natin sa bahay, maghugas ng plato, maglaba. Yan, oh. Ay, hindi pa maglaba, hindi pa na-introduce. yung Kahit isa lang. Kami pala. magwalis at lampas. Magwalis. Tapos, punas-punas lang. itatapon siguro yung basura. Basura, Talaga. yes po. Mga basic lang. Oo. Tsaka Tama talking yun. about sports, no, yung mga traditional sports before, marunong po ba sila? Like, Jackstone, mga ganun. Moro-moro. Ako po yung patintero. nagturo. Yes, ako po nagturo sa kanila ng jackstone. si And Jackstone. Oh, di ba? patintero. Patintero. Opo, tsaka yung Tumbang tumbang preso. preso. Yeah. Yes. At talagang inaanin niyo sila doon. Yes po. Nakakatuwa naman. Pico, na-introduce nila. Na-introduce Ayun, na that's rin po very yung Pico sa nice. kanila. Oo. Saka ano ba yun, yung merong Chinese garter na gaganon. Chinese. Ang dami, magaling ako dyan. O, siguro maganda rin po sa amin, sa generation namin, millennials po yung generation namin, na ano po namin yung walang gadget. Oo nga eh. At nasa middle po kami at may gadget. So, mas nabalanse namin kung ano po yung mas okay sa kanila. Kaya po nung nakita namin na hindi okay yon, na-introduce namin sa kanila, na-enjoy nila, at the same time, eto nga po, nagagawa na nila. Pero hindi ba kayo, kasi syempre, police officer si Sir, di ba, busy. Tapos may business ka pa. Paano nyo na pagkakasya ang oras? Di ba, sabi mo nga, ini-introduce nyo pa yung mga mga laro dun sa mga anak ninyo. Actually, nung wala pa po kaming business, yun po, ako as a mom okay. talaga, Oo. nasa bahay lang po, Full-time. full-time. Nakatutok. mga Nakatutok po bata. talaga ako sa kanila. At saka dahil po nasa era pa ako ng millennial, mas enjoy ko pa yung physical than gadget. Oo nga. So kaya po pagkatapos po, dahil di pa din sila nag-aaral before, pagkatapos po namin kumain, lumalabas na kami. Naglalaro na kami sa labas. Nice. Dahil dalawang lalaki sila, kamusta naman po ako, di ba? Ay, oo nga. Po, at siya naka-duty. So syempre, ako po talaga yung mag-i-introduce sa kanila. Ako po yung una nilang teacher. Tayo pong mga nanay. Yes, tayo po yung unang teacher nila. Tayo din po yung unang sports nila. Kaya yun po talaga yung nakita ko. At the same time po, dahil na-experience ko on my own din po, na talagang yung parents ko, hindi naman din agad-agad pa before na maibigay yung gadget. So talagang ang libangan mo lang talaga ay kalsada, lansangan, bukid. Kasi po nakatira po kami sa Malolos. Talagang bukid pa yun talaga. So meaning, Yes bata po. pa lang yung mga anak nila ay sinanay na po nila na makaranas ng mga physical activities, mga hobbies, kaya hindi natapat na ang isip nila na focus lang, na akala nga nila, ito lang pala ang magandang libangan. Yung para marami pa. Kasi mga bata ngayon, hindi nila alam yung mga laro na yan. Yes, No, hindi nila alam na pwede pala silang maging masaya kasama ang ibang bata sa ganitong mga laro. No? Yes. Ito po, no, Sir Ronnie, sa tingin ninyo, mas madaling maturuan ng magandang values sa mga bata kapag nakikita nilang ginagawa rin ito ng kanilang mga magulang? Malaking factor po na makikita sa magulang na tawag dito, Kalaro din nila na kaya. kalaro at the same time, yung may inspire sila. Kaya nga sabi ko nga sa kanila habang naglalaba ako eh. Tapos yung iba, Pakiulit nga, sir. habang naglalaba, Naglalaba. habang naglalaba, Yes, dear. Parang ganun ba? ayan, tigasin po. Kaya po nakikita. Ayan, habang naglalaba ako, Hindi ka naman naka-uniform, sir, habang ay, naglalaro. hindi naman. So, ayun, habang naglalaba po ako, sinasabi ko sa kanila, kasi pag naguhugas sila ng plato, baka nakasimangot. Sabi ko, do it with joy. Kahit ano, Tama. ako nga eh. Sabi ko, ako nga, Sir Benny, habang naglalaba ako, nakangiti ako sa kanila habang sila nakasimangot. Oo. Pag nakatingin ng joy. Baka pag nakatingin lang si ma'am, kaya ka nakagita. Hindi po. Tsaka Enjoy po talaga. kanta habang naglalaba, di ba? Oo, totoo Kaya po, yan. para ma-inspire din sila na yung gawaing bahay. Kasi mahirap po yung maging inosente yung bata sa gawaing bahay. Galing, Kasi in the near future, hahawak din sila ng family. Hindi pwedeng, hindi ko alam gawin to, hindi ko alam yung ganyan. Yan tama. Maganda yan sinasabi Lagi ni ko Sir po Nen. din sinasabi sa kanila, anak, pagka nagkasakit yung wife mo, yung anak mo, ikaw yung gagalaw. Sa mga lalaki po Oo. hindi na po exempted ngayon na, ay, lalaki kasi yan eh. Wala silang Walang gagawin. walang gagawin. No, hindi po. Actually, sila yung future na good husband. Green flag. Ay, Kung tawagin. Yan. Green flag ba? Green flag. Opo. Green flag. Kasi po, yung tinatanim namin ngayon in our generation, yun po yung aanihin nila in their generations. tama. Oo. Galing. Kaya kung hindi po namin yun gagawin, at syempre po kami din, nag-seek din kami ng help. At the same time po, syempre,
palagi namin ginagawa, nagpe-pray po kami. Dahil di po kami exempted, di po kami perfect na parents. Lahat po ng parents, hindi po kayo, nung naging parent kayo, nung naging magulang kayo, Hindi hindi natin agad perfect eh. Hindi natin alam Kumbaga, nung gagawin, naging magulang, wala pong training ng pagiging magulang. Tama. Wala pong school ng pagiging magulang. So, Totoo yan. kami po mismo, natuto po kami sa aming pamilya. Totoo At the same time po, syempre, may mga kagaya po ng parents namin, mga iba rin po na mga elders namin na naka-experience na rin ng ganun, humingi po kami ng guidance din. At nagsisik din po kami ng wisdom. Sabi ko nga kay husband, lagi din niyang ini-introduce na lagi mag-pray. Yes, so very Opo. nice. Pero Mas- ngayon kasi ang katotohanan, para sa mga nanonood nating sa mga oras na to, kasi sabi nila, kaya maganda man yung naririnig nilang mga advice, no, mga tips. Pero bago pa nila subukan, napanghihinaan na ng loob kasi para daw napakahirap ng ilayo ng mga bata sa gadget. Lalo na kung nakikita nilang active at may hilig din yung nanay, yung tatay naka-gadget din. No? Mas malaki rin ba ang tsansa na gayahin nila yung ginagawa ng kanilang mga magulang? At paano kaya natin madidisiplina sila kung sila nga ay sinabi na nga yung word na parang na-addict na, no, na masyadong nang nakahook doon sa gadgets. Dahil nga po ngayon ay technology talaga, yung mga anak namin, lagi silang with honors. Kumbaga may talino po Talino. talaga. May gift sila ng talino na ganun. So sabi ko sa kanya, why we not try na yung technology na yon idalin natin sa magandang opportunity para din sa kanila Productive. maging productive. Then nakita ko nga po na maganda yung business na yun para sa mga kabataan ngayon na into technology na, pero in a good way. Yes, yes. Kaya sabi ko nga kay husband, gawin natin to ngayon para doon naman po sa amin, sa place namin, na yung mga bata, matulungan namin sila, yung technology nila, magamit nila na hindi more on screen time. Hindi maging addiction. Hindi maging addiction. Hindi sila yung nagagamit ng technology. Yes, sila yung gumagamit ng ng Kaya nga, technology. doon nga na-divert Para yung Yes, ano nila, yung opo. attention nila. maging Pag- productive. Oo. Opo. Nung nag-usap po Nice. kami ni Mrs., talagang naging interested ako. Oh, sige, total, malaki naman yung imagination nila. Yes. So, Yes, totoo maganda po kung yun. may express I-harness. nila. Yes, I-harness pa opo, na i-harness pa. Ayan, maraming salamat. Oo. Medyo... Ang daming natutunan. Oo, marami na So, naman may tayong pagkakataon na natutunan. marami talagang may share Oo. si Sir Ronnie and si Ma'am MC. Ma'am MC. Oo, Ma'am sa mga MC, magulang din. Yes. Any message po? Ayan, sa mga ka-parents po namin, mga kananayan, ako po, in my own experience po, sa akin din po talaga nagmula yung kung paano ko po ma-raise yung mga anak ko po. At alam ko po na yung nararamdaman nyo, alam kong mahirap, pero kung hindi po natin sisimulan ngayon, ay wala pong mangyayari kasi sa kinabukasan. At isipin po natin, sila po yung susunod na henerasyon na magpapatakbo po ng ating Pilipinas, ng ating bayan. Kaya alam ko po, matutulungan po tayo ng Diyos para po dito. Sa akin po, bilang magulang, bilang tatay, bilang kabiyak din, syempre. Tulungan po natin, hindi lang yung tatay is siga Lagi ng tahanan, no? Hindi maton. Kailangan po, maging katuwang po tayo ng pamilya natin. Tama. Sa atin po magsisimula yung pagtulong para maging smooth yung tahanan natin. Nice, ang galing. Ayan, nice. Thank you so Nakakatuwa much. naman sila. Oo, Nakaka-inspire, oo. Yes, very inspiring na naman. Ayan, ako mga ka-homemates. Alam nyo ba sa panahon na halos lahat ay nasa screen, di ba? Magandang paalala ito na hindi natin kailangang tuluyang iwan ng technology. Pero mas maganda pa rin kung may mga sandaling pinipili natin ang tunay na kwentuhan, tawanan, at pagbabahagi ng mga hobby sa isa't isa. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang connection ay hindi po lang Wi-Fi connection, Yes. kundi ang talagang connection at ugnayan na nabubuo sa loob ng tahanan. Hindi sapat na sabihin lang sa mga anak na ibaba ang cellphone. Mas epektibo kapag nakikita nilang ang mga magulang mismo ay may healthy hobbies, Yes. naglalaro, nag-e-exercise, at gumugugol ng kalidad na oras bilang isang buong pamilya. Yes, kaya nga, sa Play, Connect, Inspire,
nakita natin na minsan isang hobby lang pala ang kailangan para mas maging malapit ang pamilya.